Yo, what's up kakamay? Panibagong vlog na naman tayo ngayon. Another sitong vlog mga kamay, mabilis lang to. Karating ko lang galing sa trabaho. Pero bago tayo tumungo dun sa ating i-discuss or maging episode, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nanood ng vlogs natin. Yung dalawang vlogs natin ngayong November, pangatlo to. Sobrang thank you kasi ang laking impact ko nun sa channel ko at nakakuha siya ng hindi naman kalaki ng revenue pero sa akin kasi malaki na yon. Sobrang thank you. Huwag kayong magsawang manood sa ating mga ganitong episode at syempre meron din tayong gagawin na vlog outside dito sa ating bahay. So for now, ito muna may gawa ng ito lang yung chance or time natin na makapag-vlog after office hours. So anyways mga may, yung i-discuss nga pala natin yung Team Halloween. So halos na lang 9 days na lang yung natitira officially at hindi natin i-discuss yung Siam kasi naman yung top 3 is nakagraduate na at nagpapadagdag na sila ng revenue, tapos yung nasa kalagitnaan naman medyo okay naman yung kahinatnan ng kanilang revenue. May chance sila na mga graduate ng 1K for sure siguro kasi may mga supporters. Kaya ngayon may magpo-focus tayo sa bottom 3 which is nag-base ako sa kanilang channel, research ako ng konti, kinuha ko yung performance nila sa kanilang vlogs mga may. So pure vlogs po to mga may, kinuha ko yung highest na views nila during this challenge mga may. Tapos doon tayo magko-compute, tapos gumawa pa ako ng estimated na RPM which is nasa $2 per 1K para makakuha tayo ng idea kung magkano ba yung magiging estimated revenue nila at the end of this challenge. So estimation lang po ito mga may, sa vlog lang po, hindi po kasali dito yung mga super chat, super sticker, membership during live stream or premiere mga may, tsaka super thanks hindi po kasali. Pure vlogs tayo mga may para makita natin kung hanggang saan or anong ang chance nila na makakuha sila ng mais revenue. So paano yan mga may, isa natin, mabilisan lang to Ang nasa number 9, syempre bottom 3 to, number 9 nung latest update ni Bajaber kagabi, si Boss Ninong TV. Si Boss Ninong TV meron siyang 4.72k. So mapapanood niyo po sa screen natin yung information, sana natin i-plus tao, may ilagay natin diyan. 4.72k na subscribers count. Nakapag-vlog na po siya this November ng 17. So day 20 sa magiging update ni Bajaber mamaya. So 17 vlogs, halos hindi po siya nag-daily vlog. So pag nasa challenge ka, at least nasa daily vlog ka one time a day. So dapat may 20 vlogs ka na minimum, or kung kaya mo ng 2 vlogs a day, at least nasa 40 na po or 60. So parang Kuya Noli vlog ang dating. Nung tinignan ko yung highest views ni Boss Ninong, ang pinakamataas ng views is 2,100 views. So doon tayong magkakaroon ng reference. Pag kinuha nating estimated revenue niya doon sa 2,100 views, that's around $4.20. Ngayon may 9 days to go para bago magsara yung November 2024. Ito, pag kinuha natin yung computation, yung 4.20 sa ganong views may 2.1k views. Pag tinimes natin 4.20 ng 9 days, that's around $37.80 yung estimated revenue. Pagka ganyan po ang nakukuha niya na views sa kanyang vlog. Ngayon, pag plinas natin mahamay, yung kagabi, yung 62.97 plus 37.80, ang kalalabasan po ng revenue ni Boss Ninong at the end of this challenge is 100.77. So ibig sabihin mamay, graduate po siya sa grade 1. Ang niya ng kagandahan, makakasahod po siya kasi ang minimum po dito sa YouTube channel para makasahod ko is $100, which is pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, ang palitan ngayon is 58.94. That's around 5,939.38 pesos mga may. Gross po yan mga may, hindi pa po kasaling adjustment, mga tax deduction, pwede pa siyang tumaas, pwede bumaba. Pero ito for sure, makagraduate siya makakuha siya ng $100. Yan na po pinaka nakikita kong ceiling ng minimum
na magiging revenue at the end of this challenge. So hopefully tumas pa yan at mamaya dito magsasama rin tayo dito sa bottom 3 na pinag-uusapan natin. So next mga may, at number 8 si Chong Jebot. Siyempre pa natin yan mga may, kaibigan natin yan sa Team Kubunuto, kina Boss Pablo. Nakasama natin yan doon at nagkaroon tayo ng banding. So Chong Jebot, meron siyang subscribers count na 3.24k. So nakapag-vlog na po siya ng 22 as of today. So daily vlog si Chong, medyo lumabis ang konti. At yung highest views niya po mga may is 15,000 views yung kay Rika. So kung makagawa ulit si Chong ng ganong views, ng mga ganong mga vlogs na like sa tattooing tas may mga sexy part, alam mo yun, malamang sumalamang ganito ulit makuha mo na views. At pag kinuha natin estimated revenue niya doon by RPM, that's $30 mga may sa 15,000 kasi $2 per 1k views ang usapan natin dito mga may, kasi December ngayon. So anyways mga may, pag tinimes po natin yan sa 9 days yung $30, that's around $270 mga may na potential earnings pag once na na-meet ni Chong yung 15k views. So medyo imposible pero posible mga may, kasi nagawa na po ni Chong Jebot sa kanyang channel. So ang reference natin sa kanyang vlog, hindi natin gawa-gawa ito mga may, kinuha nating reference, nakita natin na meron siyang ganong views during this challenge. So potential mga may. Ngayon ipa-plus natin yung current niya na revenue 108 plus 270. So ang output niya at the end of this challenge is $378 yung estimation po natin, which is pag convert natin yan sa Philippine peso, that's around 22,279.32 pesos. So ibig sabihin mga may, goods na po yan. Kahit hindi po makagraduate si Chong sa kaya lahat naman tayo mga may, minimiti natin o gusto natin ma-reach yung $1,000, pero nagbibisan tayo sa posibleng maging output. So ito goods na po to, at first time po ni Chong na makakasahod ng ganito kalaki sa kanyang channel mga may. Kaya iba talaga pag nasa challenge ka, ang laking impact na nagagawa ng pa-challenge si Bayjaper. So for sure po yan, kasi ako na-experience po natin yung mga may. So yun, ito na yung number 7, pinakalas na pag-usapan natin, si Josidin Vlogs. Nabubuli ako dito mga may sa representative ng Mutianon Vloggers. So may mga tropa tayo dyan sa Mutianon at syempre kasi kilala natin tropa natin si Sprakatak. Ngayon mga may, ang subscribers count ni Josidin Vlogs is 3.39k. Nakapag-vlog na po siya this November ng 37 mga may. Grabe, ang sipag mga may. Halos 2 vlogs a day. Sabi natin i-round up na 2 vlogs a day mga may. Mahirap po yan sa isang content creator na mag-vlog po ng ganyan in a day. Kasi syempre mag-isip ko ng content, kahit nasabi ng raw vlog, ang kukonsumo mo ng oras is napakadami mga may para makapag-put up or makapag-gawa ka ng output ng ganyang vlog na 2 sa isang araw halos. Ngayon, yung highest na views ni Josidin Vlogs is 3,500 views. Ngayon, pag kinonvert natin yan sa revenue, that's around $7 mga may. 9 days to go. So, times natin na yan sa 9 days, kung daily vlog, 1 time a day, that's around $63 yung estimation natin. Plus, yung current niya, yung update ni na Bayjaper kagabi, is 200 na po siya. Ngayon, all in all, ang pinaka-total po niya na total estimated revenue is around $263, which is sa Philippine conversion, that's around 15,501.22 pesos. So, ibig sabihin mga may, goods na rin yan, kasi as a small YouTuber, tulad ko mga may, small YouTuber ako, 15k is napaka-laking impact na po yun sa isang content creator na tulad namin ng mga maliliit. Ngayon, alam ko si Josidin, first time niya makaka-receive ng ganyan kahit na si Boss Ninong siguro, o si Boss Ninong baka naka-receive na medyo mataas pa dyan sa 5k, pero si Josidin baka first time to na 15k. So that's it mga may. Grabe ang impact ng pa-challenge ni Bayjaper. At
sa mga community, sa mga viewers natin dyan na galing sa community natin, kasi ako, isa rin ako sa Sorg Family Mamay, Sorg Community na nagpapaikot-ikot dyan, nagsusupport, tumitingin, nagagawa tayo ng mga ganitong estimation ng revenue, review and revenue updates. Basta more on tayo, review and revenue update. So, sa mga makapanood dito Mamay, dun sa mga nasa bottom 3, sana masuportahan nyo by viewing yung mga vlogs nila Mamay. So, malaki pong impact nung panonood nyo po na hindi po kayo nag-skip ads. Kasi itong estimation ng ginagawa ko, pwede po itong tumaas by your support Mamay. Kasi right now Mamay, nabanggit naman ni Japper na hindi niya kayang suportahan to na yung na i-promote or mag-vlog doon sa channel para mapag-graduate yung Mamay. Gawa ng syempre, meron din siyang channel na pinagkakabalan. Yung main channel niya, yung second, third account, kailangan niya maghapit Mamay. Kasi alam niyo naman po na ang views ngayon is medyo mababa. So, kailangan niyo workout yung tatlong channel para makakuha siya ng maayos or magandang revenue sa kanyang channel. Para at least yun nga, syempre maraming yung pinagkakagastos si Bay Japper ngayon, lalo na syempre daming anak at syempre daming gastusin, mga bayarin Mamay. So hindi niya mapukusan, kaya nagsabi na siya dun sa live stream. So yun Mamay, kayo na lang pong magsuporta dito sa bottom 3 para at least at the end of this challenge makakuha sila ng mas malaki pa dito sa ginagawa nating estimation Mamay. So, panay na Mamay, laging paalala ni Bidogs, don't skip ads tulad dito sa bottom 3 na susuportahan nyo para magkaroon kami ng maayos revenue. So, sobrang thank you ulit Mamay, and see you sa next vlog po natin mga kakamay.